Dito naman tayo sa pagsa-service sa ating labuyo. Yung itsura ng labuyo natin ay wala na talagang wala na talagang halos wala na talagang dahon. Pero mayroon pa naman siya mga bunga natitira. Ito maganda pa nga yung mga bunga na iba, yun oh. Yun. Ito maganda pa oh. Pwede pa ma-harvest. Hindi namin na-harvest kasi yun nga masyadong maiksi lang po yung panahon na binibigay natin dito sa pag-harvest nito kasi napakamura. Ang ginawa lang po natin, nagpo-focus po tayo sa paglilinis. Mahirap kasi kapag ito yung tag-init na malapit na po sa taniman, na hindi po tayo nakapag-preparar sa ating sa ating dapat taniman. Kasi ang mas mahalaga kasi mga ka-farm ay mayroon tayong naihanda na lupa para po sa bagong pagtatanim sa pagsalubong ng magandang panahon. So yun mga bunga pa oh. So makikita nyo yung natin yan sa itaas. Yan. So yung labuyo natin ang itsura ay para na talagang laya na yung mga niya, sanga niya, kumbaga nalalanta na sa init. Ito marami pa naman bunga. Ayan. So ito inaantay lang po natin na magkakaroon ng bagong dahon. Kasi kahapon ay umulan na po dito, ay salamat sa Panginoon. At least binigyan tayo ng ulan. Para po na kung sa ganun ay sumibol yung mga dahon ng ating labuyo. Ayun sumibol na siya. Ayan. So kapag hindi ito naulanan, hindi siya makasipsip ng yung anong tawag nito, yung mga niya, yung mga ugat niya hindi makasipsip ng tubig, ay hindi po na pupunan yung kanyang nutrients. So hindi po siya makaproduce ng magandang dahon. Sa madaling salita, hindi po siya makatalbos. So ganyan po yung itsura ng labuyo po natin mga ka-farm. So ito po yung labuyo natin, para sabihin sa inyo ay nasa na ngayon, buwan ngayon ay Mayo. So May. So ito ay natanim noong October. Pagka December, October, November, December. So nasa yung mga September ata na tanim. So pagka December, mga 3 buwan. So plus yung apat na buwan. So mga 7 buwan na po mga ka-farm yung labuyo natin. Kaya tayo yung mga ibang itsura kasi natatamaan yan sa mga sa sakit. Yan. Dahil po ay pinabayaan po natin na dumating yung punto na halos hindi na po nabili yung labuyo natin. So sayang naman kapag makikita natin na maraming magagandang bunga tapos hindi po na-i-dispose, o kumbaga hindi na pitas. So ang ginawa po namin ay nag-stop po kami sa pag-spray, kumbaga maintenance. So ang nangyari po sa kanya ay pinasok po sa yung lapnos, So ang kinuha po namin yung yung maganda na lang mga bunga katulad dito. Yan, maganda. Yun pong kinuha natin. Pero kung isipin nyo talaga mga farm, eto na pera na sana to. Kaya lang pinabayaan namin kasi dumaan yung punto na humina yung order. Kaya pinabayaan namin. Pero nanghihinayang din kami. Pero isa din sa mga paraan ito na kung saan ay nakapaglinis po tayo, nakapagawa tayo dito kasi wala tayong makukuha na tao dito. Dito kasi sa lugar namin ay bihira lang po mga tao na makasurvive sa init. Mga tao kasi dito ay takot sa init, kaya kami ay halos sulo-sulo namin trabaho, hindi kami makapag-produce ng marami talagang tanim kasi
kami lang talaga ang number 1 dito na makasurvive sa init. So wala pong maglilinis sa baba kapag magpitas lang tayo ng magpitas. So ang ginawa po natin ay tinigil muna natin yung kasi mura naman, babawi lang tayo kung may presyo na, no? So yun po ang nangyari sa ating sili. Makikita nyo maraming itim yan. Yung mga itim bunga yan mula sa pagkahinog, iba mga bata pa, masyadong unmature, no? Natamaan siya ng lapnos. So makikita nyo parang nasusunog, parang na sinisindihan. Ganyan yung mangyari. Pero as of now, mayroon pa namang mga maganda na mga bunga. Kaya lang hindi po tayo nakapagpitas ng marami kasi nakapag-focus po tayo sa paglilinis para po na pagdating sa magandang panahon, mayroon tayong inahanda na lupa para sa pagtatanim. Kasi nagpupunla na po tayo. Sayang naman pag ito lang yung pinupokusan natin ng mura na presyo, mas maganda na kapag prepare tayo ng bago. Kasi yung pagsalubong natin sa magandang presyo, mayroon tayong ma-market, no? So kung dito ka lang mag-focus sa pagpitas nito, pag-alaga dito, mura naman ito, sayang din. Mas doble kasi kapag doon tayo mag-focus sa hinaharap natin, na alam natin na doon tayo kikita. So yun yung mga itsura. Marami pa naman, marami yan, hindi namin na kinuha. Yun nga, napaka busy po natin, napakadami. So ganito po yung mangyari sa sili na matamaan talaga sa lapnos, no? So ang yung mga bunga niya na itim-itim, itim talaga yan, halos itim yan, alam nyo mga ka-farmer, kung hindi lang ito natamaan ng lapnos, malaki tong abala sa amin, siguro hindi kami nakapaglinis dito sa baba. Ayan, inisa namin kasi pagdating sa mag-aabono tayo, alagaan natin ito muli para mas maganda kasi ito ay magbubunga, except kung namamatay siya, nalalanta siya sa init o kaya natutuyo siya. Habang hindi po natutuyo itong mga lahat na ito, ay talagang sisibol to pagdating sa ulan, so obserbado naman natin, ito tulad nito, yan nagsisibol yan. So nag-aantay lang yan ng panahon. Pag umulan ng ilang bises, talagang magsisibol to, at saka tayo magbigay ng maintenance dito o kaya abono o pang spray. So yan ang ibang mga kaparmo. Yan, may bula. So itong mga itim to, yung mga sira, yung mga bunga na hindi po natin nakuha, talagang malalaglag yan pagdating sa panahon. Ito marami pa, ayan, ang dami, di ba? Ang dami pa. Napakasayang kung isipin mo. Pero eto, pag hindi pa tumalanta, kasi sa Biyernes tayo, every Friday tayo magpipitas, and I think Thursday pitas po tayo. So eto, kung siya, umabot siya ng this coming week o next week, pipitasin natin to. So marami, napakarami. So yun na po ang masasabi po natin dito, mga ka-farm, at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating ginagawa na ito. Ay tanging inspirasyon lamang sa mga katulad din natin na mga magsasaka. Maraming salamat at God bless po.